Maganda naman yung pamamalakad ng pamilya ng Duterte. Kita-kita naman yan sa Davao eh. At kita-kita naman yan nung naging presidente si Duterte, di ba? Wala nang tuwang. Eh ngayon, ang dami ng shabu. Ang dami ng krimen na nangyayari sa bansa. Kung sakali man tatakbo si Martin Romualdez pag senador, iboboto niyo ba? Ay naku, kung i-delete ko na lang sa master list yung pangalan niya, di-delete ko yan sa mga master list eh. Huwag nyo natin, panira yan sa bansa eh. Lahat nga ng video na nakikita ko sa kanya, nagko-comment ako dyan na, bakit kasi siya pa yung, parang siya yung presidente, hindi si Bongbong Marcos eh. Parang siya yung nasusunod eh. Sila yun yung asawa ni Marcos eh. Kagaya ng na-interview namin kanina, hindi na naman daw maganda yung mga kandito kasi bumabalik na naman daw yung mga krimen. Talagang ganun, kahit saan naman, kahit hindi naman dito sa Maynila, kahit doon naman sa Mindanao. Kahit saan sulok ng Pilipinas ngayon, lumalabas talaga yung krimen eh. Mula ng pagkababa ni Duterte, lumabas lahat. Nandiyan yung mga shabu, nandiyan yung mga rape, nandiyan yung mga nawawalang tao, nawawalang bata. Nandiyan na lahat. Nung panahon ni Duterte, nawala yan, di ba? Lalaban na senator si Senator Amy Marcos, iboboto nyo pa rin pa po ba? Si Amy Marcos? Opo. Oo. Papuro ko kay Amy Marcos. Gusto ko maging presidente ulit si Duterte. Vice presidente niya si Amy Marcos. Lahat ng Duterte, senador. Wow. Thank you, sir. Sige, sige. 12 senador ay tiyak may mag-endorso. Grupo ni Marcos at saka grupo ni Duterte. Gusto ko, wala nang grupo ng Marcos. Gusto ko grupo ng Duterte lahat. Yung Duterte, Sara Duterte yung presidente, Amy Marcos yung vice president. Tapos yung senador, pamilya lahat ng Duterte yan. Maganda pa mamalakad ng Duterte, kitang-kita naman yan kahit saan. Mapadabaw mo pa nung gobernong presidente siya ng Pilipinas. Alam natin na nabawasan yung droga, nabawasan yung crime sa Pilipinas. Sir, thank you sa oras. Sir, sabi mo, all Duterte yung lineup ng senatorial mo. So, if Tolentino pupunta sa kabilang bakod, will you still vote? Hindi na. Francis. Ayoko na ng ganun. Kasi teamwork lang naman yan. Pagka ginagamitan lang yan eh. Pagkatapos ng eleksyon, siraan na naman. Oo, nakakaawa ng mga Duterte, no? Hindi naman, lahat naman na nangyayari sa senador, lahat na nangyayari sa bansa, napapanood naman natin kung sino yung mga team sila ng eleksyon, tapos pagkatapos ng eleksyon, sisiraan ng bawat isa. Ginagamit lang siya. Ginagamit lang, oo. Kaya wala naman team unit team eh. Kaya ginamit nila kay Inday Sara, sir. Oo. Nanalo lang si Marcos, totoo niya, nandiyan si Duterte, Sara Duterte. Kung hindi niya naging vice presidente si Sara Duterte, hindi manalo si Marcos. Nga. Oo. Thank you po. Guys, nandito tayo sa Divisoria, magka-cardia survey kami. Nasaan yung pulso ng taong bayan? Paghalaw tayo ng 12 senador. Ngayon, itong 12 senador, may dalawang grupo mag-endorse nito. Grupo ni Marcos at saka grupo ni Duterte. Kung kayo pamimiliin, sino ang susuportahan mo? Siguro para maging safe ang bawat isa, mamili sa bawat group. Meron din pong namang talagang gumaganap ng katungkulan na dito sa present administration. At yung papasok, meron ka naman din mapipili doon na kasi nakilala mo na rin naman sila sa mga nakaraan nilang paglilingkod na pwedeng isali, combine them para yung bawat talento ng bawat isa mapagtulong-tulong nila para sa ikauunlad na ng bayan na sinasabi naman ng lahat. Para naman po mag-benefit lalo yung mga mahihirap na tao. Na kung sino pa yung talagang nangangailangan, hindi nagkakaroon ng pagkakataon para maranasan yung pagpapala, buhat sa kanila. Halal naman sila ng taong bayan. Sige, ma'am. Salamat sa opinion niyo, ma'am, ha. Mabuhay po kayo. Kasi hindi naman po sila mauupo doon kung wala ang mga boto ng bawat isa sa amin. Yes, ma'am. So, kailangan naman din po maranasan namin yung kabutihan. Ipinangangako nila. Di po ba? Tama. Nangangako sila eh. Pero ma'am, may mga nangako na hindi naman tinupad. Totoo po yun. At marami po sila. Sige, ma'am. At Salamat. marami din silang naglilito. Sige, Okay ma'am. lang po bang mag-name some few na nasa puso nyo na po ngayon na mga bumabalak na mag-senador? Yung iba po kasi napunta na sa mataas na posisyon. Bababa pa kaya sila doon. Nandoon po yung ibang gusto ko kasi. Na natalo ng mga panahon. Yung mga re-elect po, ma'am. Electionist. Yeah. Hindi ko po
kilala pa kung sino. Wala pa akong idea kung sino po yung... Sige ma'am, thank you. Pero siguro inspirasyon na rin sa kanila kung mababanggit ang pangalan. Oo. Para mag-aspire sila lalo para sa ikabubuti ng At kanilang yan si... kandidato. Sa survey, nandiyan. Ma'am, kalye survey lang po. Sa puso nyo po, this coming 2025, sino po yung susuportahan ninyong line-up sa Bagong Pilipinas o sa Duterte? Hindi ko pa kasi alam yan eh. Pag nandito na ako, nakaupo na ako, saka ako nagpapasya kung sino yung mga binoto ko eh. Kung sino iboboto nyo po. Parehas lang naman eh. Kasi wala namang maayos eh. Walang Ano maayos. naman nagagawa maganda, kaya lang Duterte. Baka manalo Duterte. Duterte. Oo, baka manalo. Kasi malakas naman Duterte. Kasi takboy naman na senador. Kasi mga tao, minsan pipili lang yung pinagpapalit. Eh, Duterte ang pangalan niya. Darating na May 2025, no, karoon tayo ng senatorial election. Maghalal tayo ng 12 senador. Ngayon, itong 12 senador ay halal natin. I-endorse ito ni Marcos at saka ni Duterte. Kung kayo pamimiliin, sir, sino ang inyong susuportahan? Si Marcos ba o si Duterte? Mas maganda si Duterte. Ayan. Bakit, sir? Kasi ano eh, diba, yung panahon nila, Oo. ang nagulong yung anong Pilipinas, di ba? Oo. Namin si BBM, wala naman magawa yan eh. Tumas pa yung ano, bigas, di ba? Yung si Duterte, tumas yung bigas. Oo. Sige, sir. Sige, sir. Salamat, ha. Thank you po. Kami dito nag-survey ano. Malinis yung ano, Manila, lahat ng ano. Adik, wala nang adik. Bumalik na naman yung mga adik na yan eh. Kasi wala nang tukangan. Dapat talaga makaupo sila ulit para wala nang adik sa ano, Pilipinas. Dami na doon ang kaduka ngayon eh. Ay isang kanto-kanto ngayon, yung dati umupo si Duterte eh. Kay Eskinita, walang adik eh. Ngayon, bumalik na naman sila pag ni Marcos. Ano pa tatayo natin? Di ba umupo siya? Patayoin natin. Gusto Saan sir. ka ba pabor ko yan? Sa Team Duterte o sa Team Marcos? Ano ako, sa Duterte ako. Ano kasi ako, Cebu ako eh. Cebuano kasi ako. Bisaya ko. Bisaya daw si Arwak dito, yung papa ko Cebu. Mandawi. Kuya, kung sakali bang tatakbo si Martin Romualdez pagka senador gawat ng Tagalite, kan buboto ko ba? Oo, pag mga Bisaya, may boto naman yun. Pagka nakapabayan naman. Depende yan sa performance ng tao. May nagawa ka sa ano, katulad nila ni Tulfo, yun. Matulog kasi mga pangalan yun. Kaya buboto ko. Pati kami kasi may kasabihan ta. Ate Melby. Parang unitin si Kuya. Oo, Kasi may Duterte at saka may Romualdez. At saka siya, kung alin yung maganda, tama rin naman. Ayan, nakita niyo mga kaibigan. Wala tayong bias dyan. Narinig niyo, may mga boboto kay ganun. Walang edit-edit yan. Yan ang gusto namin iparating sa atin. Maraming pong salamat Kuya. Thank you, sir. Thank you, sir. Si sir parang unitin pa rin kay sir kasi may Romualdez siya at saka Duterte. Oo, kasi kung sila, sa gitna sila Sa lang. gitna, oo. Halika. Hindi may pa-interview o hindi. Video natin sila para makita ng mga Hi ma'am, good morning. BBS natin at mga Ito, opinion nyo lang mga naman. trolls dyan. Ang kinukuha natin. Opinion ng taong bayan. Pwede kayo matanong ang interview. Sige po, ano yun? Ayan po. Ma'am, good morning, no. Sa darating na May 2025, no, senatorial election, maghalal tayo ng 12. Ngayon, tiyak may dalawang faction ito, ma'am. Grupo ni Marcos at saka grupo ni Duterte. Kung kayo pamimiliin, ma'am, sino nasa puso niyo ang susuportahan niyo? Grupo ba ni Marcos o grupo ni Duterte? Ako Duterte pa rin ako dati. Oo. Bakit, ma'am? Kasi iba na yung panahon ni Marcos. Yung panahon ni Marcos, maganda pa. Natatay. Anak na ngayon eh. Oo. Iba na yung ano ng anak. Oo. So, ano masasabi ka, ma'am? Grupo ni? Duterte daw. Okay. So, Kasi sa mga Marcos ngayon, hindi na ano yung, di bali kung tatay pa noon, medyo sa anak wala eh. Wala kami nakikita ng pagbabago. Yun lang. sige, ma'am. Salamat, ha. Tatlong Sabi- Duterte kasi ang sabi ni tatakbo Inday. sa 2025. Iboboto mo ba lahat ng tatlong Duterte? Depende. Hindi ako nangangako. Kasi may... Paulo, Baste, Digong.
Wala pa akong napipili. Basta yun lang. Pero basta Duterte. Sila, Sige ma'am, salamat ma'am. pero Duterte siya. Opinion ni ma'am yun eh. Sige ma'am, thank you po. Kung lalaban na senador po si Mr. Martin Romualdez, boboto niyo po ba? Hindi ko rin kasi ang hirap kasi. Congressman, siya yung House Speaker. Wala pa po eh. Wala pa. Pero sa Duterte sure na. No, meron akong papasok na sa Duterte. Wow. Sige po, ma'am. Thank you. Baka gusto nyo may shoutout na nakalag ko sa YouTube, mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Char. Pwede naman ma'am, bibigyan shoutout, sige. Shoutout ka. Sige po. Sige. Good morning. Ano natin interview po? Sa tungkol sa darating na May no, 2025 senatorial election, maghahalal tayo ng 12 senador. No? Ngayon, tiyak may mag-endorso yan. Grupo ni Marcos at saka grupo ni Duterte. Kung kayo tanungin, sino ang susuportahan ng grupo? Kay Marcos ba o kay Duterte? Kasi hindi pa siya kayo naman. Kung parang sa akin, sa puso ko, Opinion niya sir. kasi mahirap mamili kung anong sino sa kanila. Oo. Kung sa ikauunlan din ang ating kabansa ng Pilipinas. Oo. Ngayon, para sa akin, sa puso ko, Opinion niya sir. opinion ko ng puto ha. Sige sir. Wala ko sanang ganun-ganon, Wala. etc. Sino sir? Ang gusto ko, Marcos pa rin. Sige. Dahil simula pa lang. Igagalang natin yan sir. Bakit napili niya si Marcos? Kasi po, nung panahon ng tatay niya, naabutan ko po siya. Kaya nung panahon ng tatay niya, maganda rin ang ipinakita. Kaya, palagay ko, mamana pa rin ang kanyang anak. Maganda rin ang ipakikita ng kanyang anak. Dahil alam niyo naman, sa panahon ngayon, marami nag-iisip kung sino ang dapat natin piliin. Para sa akin, Marcos pa rin po ako. Sige, salamat yan sir. Okay lang po. Thank you. Thank you po, thank you. Ayan. Sa senatorial, sino na po yung mga nasa isip nyo ngayon na iboboto nyo, ma'am? Akin na lang po yun. Sige, Sikreto ko na lang po. Sige po, igagalang po namin yun. Ayan. Kayo, ma'am, sino po yung susuportahan ninyo kung sakali? Sa line-up, Marcos or Duterte? Sa senador. Di pa sure si Madam. Yung may sinabi kasi si Vice President na willing tumakbo yung tatlong Duterte. Susuportahan nyo po ba sila or ano? Duterte. Opo. Thank you. Ikaw, sir? Hindi kay sir. Ayun, Marcos pa rin si sir. Kay Duterte, yun lang yung ginawa niya, tukang-tukang, ang daming nadamay. Walang kasalanan, napatay. Yun lang ang ginagalit ko rin sa kanya. Duterte, lahat na may mga nakapost yan. Visible sila. Ngayon, invisible na naman. Kaya nangyayari. Kasi pag visible may mga polis, takot gumawa ng masama. Diba? Magharap buhay sila, hindi sila gagawa ng kapakit. Ngayon hindi na naman Kasi ang nakikita ko ng tuwing umaga dito, mga polis, mga sakyan. Yan, meron. Pero sa mga sulok-sulok ng dati, meron. Kaya sa kalisiko. May mga polis yan, bawat kanto yan. Tapos yan. Kaya walang gumagawa naman. Ibig sabihin, mas maganda pala yung pagka-mayor ni Isko Moreno, Yes. pagka-presidente ni Duterte. Oo, ang ganda ng pandem ng ano. Ewan, kaya kasi tumakbo na kami yan eh. Gusto ko ibalik ang pagka-mayor. Kahit na tumakbo si Amy Marcos, may Isko Moreno. Nagro-robing pa ng ating gabi yan. Only mayor, nagro-robing ng ating gabi. May mayor ngayon, wala eh. Yan ang nagro-robing. Hindi, prank ka lang. Hindi lang nararamdaman. Ibig sabihin, hindi ka talaga successful sa kapanahunan ngayon. Nag-iba na naman. Bumabalik naman dati. Kasi dati gano'n eh. Ang dami ng gato, ang dami ng... Sige po kuya, salamat po ha. Sige, thank you sir.